Sama-sama na tayo sa daang matuwid. Ang katapusan ng korupsyon at simula ng Minsan, isang hakbang na lang ang layo mo sa Malacanang. Pero pagdating ng panahon, parang bigla ka na lang nawala sa eksena. Ganito ang nangyari kay Mar Roxas. Isa siya noon sa pinakamalalakas na pangalan sa politika ng Pilipinas. Naging senador, naging kalihim ng iba't ibang departamento, at naging standard bearer ng administrasyon sa halalan noong 2016. Pero ngayon, bihira na siyang marinig sa mga pangunahing usapin ng bansa. Kaya ang tanong ng marami, ano nga ba ang nangyari kay Mar Roxas? Si Mar Roxas ay ipinanganak mo sa isang pamilyang matagal ng bahagi ng politika ng Pilipinas. Apo siya ni dating Pangulong Manuel Roxas at anak ng dating senador na si Jerry Roxas. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila at nagtapos ng Economics sa Wharton School ng University of Pennsylvania, isa sa pinakasikat na business school sa mundo. Bago pa man siya pumasok sa politika, naging investment banker muna siya sa New York. Ngunit kalaunan, pinili niyang sundan ang yapak ng kanyang pamilya at pasukin ang serbisyo publiko. Mabilis ang kanyang pag-angat. Naging kongresista siya. Pagkatapos ay kalihim ng Department of Trade and Industry, kung saan nakilala bilang Mr. Palengke dahil sa kanyang kampanya para sa kapakanan ng mga mamimili. Noong 2004, nahalal siyang senador at kabilang sa mga kandidatong nakakuha ng pinakamataas na boto. Pagkatapos nito, nagsilbi rin siyang kalihim ng Department of Transportation and Communications at kalaunan ay naging kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Sa puntong iyon, tila nakatakda na ang kanyang landas patungo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit habang papalapit siya sa tuktok, nagsimula ring dumami ang mga kontrobersya. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang aftermath ng Super Typhoon Yolanda. Noong 2013, maraming Pilipino ang naghahanap ng mabilis na aksyon mula sa gobyerno, at kabilang si Mar Roxas sa mga opisyal na nakatutok sa sitwasyon. Kasabay nito, naging sentro rin ng batikos ang mga problema sa MRT 3. Araw-araw na nararanasan ng mga commuter ang siksikan, pagkaantala at mga aberya, kaya marami ang naghanap ng mananagot. Pagkatapos ay dumating ang Mamasapano incident noong 2015. Bagamat hindi siya direktang nagplano ng operasyon, hindi rin siya nakaligtas sa kritisismo ng publiko. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagsimulang mabago ang imahe ni Mar Roxas sa mata ng maraming Pilipino. Noong 2016, tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas, dala ang buong suporta ng administrasyon. Marami ang naniniwalang siya ang susunod na presidente. Ngunit sa araw ng halalan, iba ang naging desisyon ng taong bayan. Nanalo si Rodrigo Duterte at nagtapos si Mar Roxas bilang pangalawa sa presidential race. Matapos nito, sinubukan niyang bumalik sa Senado noong 2019. Ngunit muli siyang nabigo matapos hindi makapasok sa Magic 12. Mula noon, unti-unti na siyang nawala sa sentro ng pambansang politika. Sa kasalukuyan, mas nakatuon siya sa kanyang pribadong buhay kasama ang kanyang asawa na si Corina Sanchez at ang kanilang kambal na anak. Mula sa mga political rally at press conference, mas nakikita na siya ngayon bilang isang hands-on father na nagbibigay ng oras sa kanyang pamilya. Pero ang malaking tanong, tapos na nga ba ang kanyang political career? O may posibilidad pa siyang makabalik sa politika balang araw? Sa kasaysayan ng Pilipinas, marami ng politiko ang nakabalik matapos ang pagkatalo. Kaya para sa ilan, hindi pa rin sarado ang pinto para kay Mar Roxas. Kayo, ano ang inyong opinyon? May tsansa pa ba siyang makabalik sa politika? O tuluyan na siyang nagpaalam sa pambansang entablado?
I-comment ang inyong sagot sa ibaba. At kung gusto ninyo ng mga ganitong kwento tungkol sa mga personalidad, kasaysayan at politika ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa panunood.